Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! No? Party leaders. Ang behind sa impeachment ayon kay Castro. Hindi ang publiko ang nagpapakalat ng kung ang impeachment po ay fake news. Hindi po ang publiko nagpapakalat. Si Franz Castro po. Wala kayong kakayahang sabihan si Franz Castro. Yan din ang sabihin ko sa iyo, Erwin. Ang tapang mo, Erwin. Di ba? Ang tapang mo. Mga tulfo, matatapang. Nung sinasabi niya, kasi live sa interview, nung sinasabi ni Erwin na fake news yung kasi naroon daw siya, saksi daw siya. Saksi daw siya ng mga usapan ng mga leaders, wala naman daw talagang kaso. O di pinag-uusapan nyo nga. Alam nyo na walang kaso si Inday Sara. Walang kaso si Inday Sara, walang nilalabag. O ngayon, ano ngayon ang gagawin nyo kay Castro kung sinasabi nyo fake news? Kayo din na nagsasabi, iniintriga lang daw yung leadership ng House leadership at saka si Sara Duterte. Talaga? Intriga pa ba yun? Kayo nga yung pinagmukhanin yung magnanakaw na confidential fund si Sara Duterte. Yan, di ba yan sinabi ni Tatay Digong? Kaya siya galit na galit. Pinagtanggol niya yung anak niya. Pinagmukhanin yung nanakawin yung confidential fund. Tinanggalan ninyo. Anong gagawin nyo kay Franz Castro? Fake news. Sabi nyo. Franz Castro, hindi ako naniniwala Ako this time, hindi ako naniniwala na fake news si Franz Castro. Hindi yan maglalakas loob na magsalita sa media kung wala talaga siya narinig. Tsaka, si Franz Castro, alam mong may ibang pinaglalaban yan, di ba? Alam mo yung pinaglalaban yan, medyo may hawig sa ano. Pero hindi yan sa tingin ko, hindi fake news yan. Sinabi niya na, ayan no, political party leaders are behind the talk of impeachment. Hindi ako naniniwala na yan ay imbento ni Franz Castro. Di ba? Ang siguro, hinahayaan lang nila katulad nung sa impeachment ay sa confidential fund. Yan naman talaga sa totoo lang sila Castro lang nagpasimuno nung confidential fund Magtapatan na tayo. Sila Castro lang 'yon, nagpasimuno. Sinakyan niyo na lang. Na tinanggal niyo na ng tuluyan yung confidential fund. Napahiya tuloy yung aming Vice President. O ngayon, ang tansya ko rito, sa tingin ninyo maraming nagalit sa impeachment. No? Kaya ngayon, sinalo na nila Erwin Tulfo, sinalo nitong majority leader. Pero hanggat wala kayong ginagawa kay Castro, hindi kami naniniwala na walang usapan. Di ba? Kung sinasabi nyo ngayon na fake news, tinatablan nyo sila Castro, tignan natin bukas. Fake news, hindi papayag si Castro na fake news yan. Narinig niya yan, malamang. Hindi po ako nang iintriga. Dalawa lang yan Sino yung nagsasabi ng totoo this time? Pareho namin kayong hindi gusto. Yung kampo ni Castro na nagsasabi na narinig niya may impeachment na pinag-uusapan. Pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso, dito sa impeachment. Kami naman ay nakikinig-kinig lang sa usap-usapan tungkol sa impeachment. Nakikinig. Mukhang hindi sila sinasali. Siguro, habang nagkukwentuhan yung mga leader na congressman, daan si Castro.
move on ka nalalaman. Matagal na yung bronjal na yan di ba? Ako pa pinag-move on Nakikinig sa usapan si Castro. Tapos sasabihin nyo na fake news si Castro. Hindi ako naniniwala na fake news yun. Kung dalawa lang yan, di ba? Isa sa kanila nagsisinungaling. Si Dapi, si Erwin Tulfo, tsaka sino na nga tong pasensya na kayo, hindi pa nating kabisado to Si Dalipe, tsaka si Erwin Tulfo sa isang banda. O si Franz Castro sa isang banda. Alam nga naman pareho silang tama. Yung isa sinasabi may usapan na impeachment. Etong isang grupo naman sinasabi fake news daw yun. Sino sa kanila nagsasabi ng totoo? Kala ko ba may unity kayo dyan sa House of Representatives? Hindi rin magsasalita yung leader nila para sabihin ilinaw. Wag na tayo magsalitaan ngayon. Para yung mga tao kanya-kanya na lang naisip. Ito pa, ikalawa. House resolution. Si Castro rin po to. Bidang-bida si Castro. Walang nakakapigil. House Representative may soon start deliberating at the committee level a resolution in favor of the International Criminal Court's investigation of the Duterte admin drug war, according to one of Makabayan Black lawmakers who authored the resolution. Ito po ang author ng resolution ng Makabayan Black, si Representative Franz Castro. Ilan bang napakasipag naman ni Franz Castro? Dapat niyang bigyan nyo ng award. Ang sipag Basta sa ikasisira ng mga Duterte, araw-araw meron. Pero ano sabi? Ano sabi ni Lagman? Ito sinabi ni Lagman, Congressman Lagman. Wala naman nangyayari sa House na walang basbas ng speaker. Maliban na lamang kung magsasalita ang speaker. Ha? Magsasalita kaya ang speaker? Nasasabihin niya na fake news ka, Castro? Ano sabi ni Lagman? Walang nangyayari sa House na hindi walang basbas na speaker. Kaya nga nagpasalamat si Lagman kay Speaker Martin. Nung panahon na mainit yung usapan na tatanggalan ng confidential funds si Sara Duterte, nagpasalamat na kagad. Kahit hindi po natin sabi niya wala raw nangyayari sa House na walang basbas na speaker. Kaya maraming salamat kay Speaker Martin Romualdez, sabi niya. Dahil sa pagkakatanggal ng CIF ni Inday Sara. Resolution naman. Okay, ano po ba itong laman na resolution? Ay, ito po, inassure na po bakit po malakas ang loob ni Castro? Ito po. Sabi po ayon kay Franz Castro, said that a political leader close to House Speaker Martin Romualdez, isang House leader na malapit kay Martin, told her and other Makabayan Black lawmakers that the resolution may be discussed by a House panel in the next few days and weeks. Grabe, no? Ha? In the next few days and few weeks ay mapag-uusapan na raw yung kanyang resolution na papasukin dito yung ICC. Daig nyo pa presidente ng Pilipinas, Alam ko, presidente lang yung may kakayahan. Presidente lang po nagpapasya kung papapasukin ng ICC. Sabi pa ni Castro, ito po ay isa sa kanilang nilalabi talaga sa House leadership na magkaroon ng resolusyon para papasukin yung ICC. At ayon pa kay Castro, we were told that there will be good news soon because it might be up for discussion in the next few weeks. Inassure na pala siya. Inassure na si Franz Castro na magkakaroon ng good news sa kanyang resolution. Akalain, dami yung dapat ipaliwanag. Talagang kayo ang bastion. Ang House of Representatives talaga, ang sentro.
ng paninira sa mga Duterte ngayon. Ang House Resolution, baka akalain nyo na invento ko lang to. House Resolution number 1393, which calls on the Marcos administration to cooperate with the ICC. Hindi, no? Nananawagan sa Marcos administration na makipag-cooperate sa ICC. Antindi, pati tindi ni Castro. Pati yung kapangyarihan ng Pangulo gustong saklawan. Antindi ninyo sa House of Representatives. Ang lupit ninyo. Ang titigas ng mukha nyo, Franz Castro. Kung si Duterte yan, may ganyan. Panahon ni Duterte, may namura na. Mga PI kayo, huwag niyong pakialaman yung trabaho ng presidente. Tama. Ang presidente kaya natin ay kikibo. Malamang hindi. Subaybayan. Kikibo kaya? Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.